Shalom Aleichem to each and every one of you. At patuloy tayo na nagagalak sa Panginoon at higit sa lahat ay nag-uumapaw ang ating kagandahan loob at pagpapasalamat sa Kanya dahil pinagkakaloob niya sa atin ang pagkakataon na magkaroon ng ganitong uri ng pagsasama natin sa pagtuturo at sa inyo naman ay pakikinig ng kanyang Torah portion or Torah Parashat or Torah Sidra na kung saan ay kanyang ibinibigay sa atin ng buong kalalim at kalawak at kaganda sa buong linggo. And we partake of the spiritual bread that nourishes our souls, that quench the hunger and thirst of our neshama. Kaya lubos ako nagpapasalamat kay Hashem at patuloy na ko rin ang bawat isa sa inyo na sa inyong walang humpay at walang tigil na pagkain ng kanyang banal na salita na nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng tamang direksyon upang tayo ay tumahak, lalo na sa panahong ito na masyadong sumasama, as we are very much aware of the fact that mukhang we are now at the very final stage of the battle of Gog and Magog, na kung saan ay just a couple of days ago ang Israel ay nag-preemptive attack against Iran na kung saan ay marami ang nasira, nawasak ng mga nuclear sites doon sa Tehran at patuloy hanggang ngayon ay walang tigil ang pagpapalipad ng mga fighter jets ng Israel upang tapusin na ang kasamaan ng Iran. Of course, hindi naman pag sinabing Iran ay yung mga Iranians, hindi yon, kundi yung supreme leader who is the Ayatollah Ali Khamenei na since 1970s ay sumalakay at pinatay ang demokrasya doon sa minsan isang maibigin, mapagmahal, gumagalang sa mamamayan ng mga Iranians. Pumasok itong Ayatollah Khamenei na merong kamay na bakal at tunay na nagpatupad ng kanilang mga Sharia law. At mula noon hanggang sa oras na ito ay marami silang nahubog at na-train na mga proxies sila, kagaya ng mga nandiyan dyan, mga Hezbollah, Houthis, Hamas, yang ISIS dati, and all these forces na lumalaban sa Israel, maging nagpapahirap sa kanilang mga bansa. Ito ay lahat pinamumunuan ng Iranian regime by the Khamenei. At ngayon, mukhang we are going to see the finality of the evilness and the wickedness of this regime. And may the Lord speedily, and haste be in haste to destroy his enemies. We are now in this parashat Behalot Acha. At dito sa parashat Behalot Acha, there in Bamidbar or Numbers chapter 10, there is a powerful statement of the servant of Hashem, Moshe Rabbeinu, in verse 35, and I quote, "When the ark would journey, Moshe said, 'Arise, Hashem, and let your enemies or your foes be scattered, and let those who hate you flee from before you. Arise, Hashem, and let your enemies be scattered, and let those who hate you flee
from before you. Tapos ang sabi niya, and when it rested, pag ito ay hihimpil, yung pag-journey nila ay dadako sila dun sa pagtigil, pagpapahinga, sasabihin naman ni Moshe Rabbeinu, Moshe would say, rest or reside tranquilly, O Hashem, or rest Hashem among the myriad thousands of Israel. It's always an imploring, it's always a prayer of Hashem always to spearhead his children Israel, whether in times of journeying and whether in times of resting. It's got to be Hashem to take its proper place for in behalf of the people of Israel. At itong prayer na ito ni Moshe Rabbeinu, kada maririnig natin, kinakanta pa nga ito sa iba't ibang mga religious groups, sinasabi, arise, O Lord, and let your enemies be scattered, and let those who hate you flee from you. Ang mindset noon ay walang iba kundi aawayin ni Hashem yung mga lumalaban sa kanya. At kadalasan ang iniisip ng mga tao ay yung mga demonic powers, yung mga evil men, yung mga tao na kung saan ay walang kinalaman at walang paggalang sa mga holy things of God, or walang anumang pagbibigay ng paggalang o respeto sa salita ng Diyos. Lalo na walang pagsunod sa salita ng Diyos. Yun ang takbo ng kaisipan ng napakadaming tao. Pag sinabing, arise, O Lord, and let your enemies be scattered. Parang sinabing, Panginoon, labanan mo ang mga kaaway mo, referring to the demonic powers, the satanic spirits, and all the evil and wicked men na gumagawa ng kasamaan. But you know what? Ganun din ang kaisipan ng bayang Israel nung panahong ito. And we know very well that God is an answering God. He answers prayers, especially kung ang nagpipray ay isang matuwid na kanyang lingkod. In the person of Moshe Rabbeinu, the scripture says, sa Brit HaChadashah, ang sabi doon sa aklat ng Yaakov, ang sabi doon ay, the effectual fervent prayer of a righteous man, it avails much. Ang matuwid na pananalangin ng mga tao na matuwid sa Diyos, ito ay tunay na nagbibigay ng malaking kapakinabangan. God answers the prayers of His servants, His righteous men. Lalo pa si Moshe Rabbeinu. And in this passage of Scripture, indeed, Hashem answered Moshe Rabbeinu. Pero much to their surprise and much to their shock, wala namang kaaway na nilabanan si Hashem. Wala naman mga kaaway ng Israel ang pinuksa ni Hashem nung ito ay pangkasalukuyan nagaganap. Alam niyo ba ang nangyari? Ang mga nilabanan ni Hashem, ang kanyang mga sinawata, nasagot sa panalangin ni Moshe Rabbeinu, yung arise Hashem and let your enemies be scattered and let those who hate you flee from you. Alam mo ba kung sino ang kanyang nilabanan? Wala pong iba kundi ang bayang Israel. Hindi po yung mga Amorita, hindi yung mga Jebusites, hindi yung mga Hittites, hindi yung mga Canaanites. Hindi po yung mga tao na kung saan ay disconnectado sa mga banal na ginagawa ni Hashem. Wala po doon. Hindi po yung mga higante na lumalaban sa Diyos at lumalaban sa bayan ng Diyos, sa mga Hudyo. Hindi po yun. Ang tunay na nilabanan ni Hashem at kanyang sinawata at kanyang tunay na kinalaban ay walang iba kundi ang bayang Israel. Ano ang ibig ko pong sabihin? Dito po sa chapter 11, mababasa natin yung susunod na kapitulo. Chapter 11,
Dito po ay nagsimula ng magsulputan ang mga angal, ang mga pagbubulong-bulungan, ang paghihimagsikan ng bayang Israel laban sa Diyos. Bakit nagkaganon? Dahil kapag ang Panginoon Diyos ay nanahan, inuulit ko po, kapag ang presensya ng Diyos ay inyong inimbitahan, ano ang gagawin niya? Tandaan po natin, mananahan siya at ang kanyang ganap na kabanalan ay mananahan dun sa nag-iimbita sa kanya. Ano ang gagawin niya? I-expose niya ang lahat na nakatagong madumi, makasalanan, mga bagay na kung saan ay hindi dapat nandoon. Pag inimbitahan mo si Hashem, ang gagawin niya ay maglinis sa kanyang sinasakupan. Ganon ang nangyari po. Kaya noong dumating ang presensya ni Hashem sa bayang Israel, makikita natin nagsimula na ang mga angal, nagsimula na ang mga sisihan, nagsimula na yung mga panunumbat ng bayang Israel. Mabuti pa nung kami ay naroroon sa Mitzrayim, kami ay nakakakain ng mga ganito, ganyan, at kung ano-anong mga pagkain. Dito wala kami makain na dating kinakain namin sa bayang Mitzrayim o Egypt. Nagkaroon na rin ng mga murmurings, pag-aaklas laban sa mga lingkod ni Hashem. Nag-aklas sila kay Moshe Rabbeinu, nag-aklas sila sa mga lingkod ng Diyos. Bakit? Hindi na nila maitago. Paano nila maitatago? Si Hashem na ang naglilinis at nag-i-expose sa kanilang mga pagkatao. Yun po ang isang bagay na mangyayari at patuloy na mangyayari kapag inimbitahan natin ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Walang ibang lilinisin si Hashem kundi tayo mismo. Pag inimbitahan natin siya sa ating sambahayan, diyan magsisimula ang gulo sa bahay. Bakit? Sapagkat aalisin niya, pakikita niya kung nasaan nando doon ang hindi kalugod-lugod sa kanya. Lilitaw dun sa taong yon, lilitaw sa taong ito ang kanilang mga hindi magagandang pag-uugali. Ano ang intensyon doon? Upang ito ay makita at ito ay mapagsisihan at ito ay maisatama. Yun po ang nangyari sa parashat na ito na kung saan ating tinatalakay na walang tigil. Makikita po natin kahit si Miriam, yung ate na propeta ng bayang Israel, si Miriam, ay hindi nakaligtas. Nakitahan siya ni Hashem ng kanyang pagsasalita ng hindi nararapat na sabihin laban sa kanyang sariling kapatid na si Moshe kung bakit daw nag-asawa ng isang babaeng Kushita, isang babae na kung sana hindi sila komporme, hindi nila gusto. Ito ay isang bagay na hindi kailanman ay pinayagan ni Hashem yung paninira sa pamamagitan ng mga pangit na salita laban sa kapwa, lalo pa sa likod ni Hashem. Ito ay isang bagay na kung saan ibinunga yung panalangin ni Moshe na, "Arise, magbangon ka, O Diyos, at hayaan mo ang iyong mga kaaway ay magsikalat. Let those who hate you flee from you." Yung mga nangamumuhi sa iyo ay magkaripas sa paglayo, pagsitakbo sa iyo. Yun po ang nangyari sa paksang ito. Alam nyo, si Moshe Rabbeinu na kung saan ay isang pinakasakdal, pinaka-maamo na lingkod ni Hashem. Ang sabi nga ni Hashem, the meekest man that ever lived. Ang tao na kung saan sa pinaka ganap sa kababaang loob ay bumigay. Siya po ay dumating na sa pinakarurok ng kanyang
pagpapasensya at nakapagsalita na siya ng mga salitang hindi dapat lumabas sa kanyang mga labi. Sabi niya, hanggang kailan ko ba papasanin ng mga taong binigay mo sa akin? Kausap niya si Hashem. Ito ba yung mga anak ko na niluwal ko? Hanggang kailan ko po ito pagdudusaan? Dumating na sa puntong si Moshe Rabbeinu ay tunay na nagsalita na ng mga salita at mga kataga ng ubus-ubos na ang kanyang pasensya. Kahit si Moshe Rabbeinu ay tunay na sinala at pinadalisay ni Hashem dahil sa kanyang pananalangin mismo. Arise, O Lord, and let your enemies be scattered. My dear friends, what is the onset of message that I would like to impart to you? Na ang pagkukorek po, ang pagtutuwid ni Hashem sa ating buhay ay hindi po kailanman masama. Meron po siyang itinutuwid sa madaling salita, meron po siyang nakikita sa atin na dapat iwaksi natin sa ating buhay. Ito po ay para sa atin. Ito ay para sa ating kapakanan. At lalong-lalo na para siya ay makapanahan ng palagian at hindi na mapighati ang kanyang banal na presensya. Ang sabi doon sa Brit Hadashah, hindi po ba? Grieve not the Spirit of God. Grieve not the Holy Spirit. Huwag natin pighatiin ang presensya ng Diyos. Parati natin sinasabi, we worship God, we sing unto the Lord, we praise God, at gustong-gusto natin, palagay ko parati sinasabi natin, Panginoon, manahan ka sa presensya sa akin, sa ang presensya mo ay makasama ko sa buong hating gabi. Pinapanalangin mo ba yon? Panginoon, samahan mo ko sa aking pag-alis. Hayaan niyo po na sa aming paglalakbay ng aming sambahayan, kayo ang sumama sa amin. Pinapanalangin mo ba yon? Hindi po ba pinapanalangin natin? Yun din po ang panalangin ni Moshe Rabbeinu sa Parashat Behalot. Pag naman nanahan ng presensya ng Diyos, huwag po tayong umasa na tayo ay kanyang bibigyan ng lahat ng ating gusto. Parati siyang magiging defender sa atin kada meron tayong makakasagupa o makakaaway ng mga tao sa ating buhay o sa ating lakbayin. Maari po, bakit hindi? Pero hindi ba ang kanyang sinisentro at kinalulugdan ay walang iba kundi tayo? Tayo na tinatawag niyang kanyang mga anak at mga mananampalataya. So sino po ang gusto niyang mapadalisay? Yung bang mga kaaway, yung mga tao na sa ating paligid? Hindi po. Tayo po ang gusto niyang tunay na mabago, umayos ang ating pag-uugali, tumama ang ating pag-iisip, yung mga pagninilay-nilay at pinagbubulay-bulayan ng ating mga puso ay maisatama. At dito po sa Parashat Behalot Akha, makikita po natin nagsalita si Hashem doon sa iyak ni Moshe Rabbeinu. Ang sabi ni Hashem, sige Moshe, sige ganito ang gagawin ko. At guys ko kayong dalhin doon sa aklat ng Bamidbar o doon sa Numbers chapter 11. Babasahin ko po yung chapter 11 verses 24 to 29. Ang sabi po rito, Moshe went out and told the people what Adonai had said. Then he gathered 70 of the leaders of the people and placed them all around the tent. Nagpatawag po si Hashem kay Moshe Rabbeinu na pumili ng 70 ng mga tao na kung saan ay kinikilalang pinuno ng mga tribo, pinuno ng bayang Israel. Yung mga tao na mayroong magagandang pag-uugali, yung mga taong tunay na kilala, nakagalang-galang. Mga tao na kung saan ay mayroong magandang pakikipagrelasyon sa Diyos ng Israel. At yun po ang ginawa ni Moshe Rabbeinu ayon sa payo ni Hashem. 70.
Ito po ay kumakatawan, mga minamahal ko, sa 70 bansa, the nations, the nations of of the world, na kung saan ay isang larawan na na merong plano si Hashem sa kanyang sinasabi rito. Sa verse 25, Adonai came down in the cloud, spoke to him, took some of the spirit that was on him, and put it on the 70 elders. Bantayan po natin ang salita. Yun daw pong spirito ni Hashem, inilagay niya kay Moshe na kanyang lingkod. At pagkatapos nun, doon sa spiritong yon na kay Moshe Rabbeinu, kinuha po niya at pinagbahabahagi niya doon sa 70. Sa 70 na kung saan ay tinawag naman ni Moshe upang makatulong niya sa kabigatan, upang pangasiwaan ang milyong-milyong bilang ng bayang Israel. Tuloy po natin. When the Spirit came and rest on them, they prophesied. Nung daw po dumapo ang Espiritu ng Diyos doon sa 70 elders, they prophesied. Nagsalita po sila ng words of prophecy. Then, but not afterwards. Then, but not afterwards means hindi po nagtagal yung kanilang pagsasalita ng words of prophecy. Sandali lang po ang nangyaring yun. Verse 26 sabi, there were two men, pantayan po natin ito. There were two men who stayed in the camp. May dalawang lalaki daw po na hindi sumama doon sa 70 na yon na tinawag ni Moshe Rabbeinu upang pumaligid doon sa tent of meeting. Sila ay nanatili sa kanilang mga tolda. Ang sabi doon, there were two men who stayed in the camp, one named Eldad and the other Medad. And the Spirit came to rest on them. Yun daw pong dalawang tao, lalaki, ang pangalan si Eldad at saka si Medad. Tandaan po natin ito. Sa Torah po, pag binanggit ni Hashem ang pangalan, Eldad, Medad, nangangahulugan, ito po ay may dakilang role. Meron po itong may dakilang bagay at tunay na kahangahangang ginawa kung bakit inilagay ni Hashem ang kanilang mga pangalan dito sa Torah. Itong si Eldad at saka si Medad, Eldad saka si Medad, the Spirit came and rest on them. They were among those listed to go out to the tent. Sila raw po ay kasama doon sa 70 na kung saan ay nakalista. Nakatala pala po ang pangalan nila na sila ay among the 70, sila ay karapat-dapat, sila ay recognize ni Hakadosh Baruch Hu. In other words, talagang dapat kasama sila doon sa 70 yon. Pero ang sabi rito, they were among those listed to go out to the tent, but they had not done so. Hindi po nila ginawa. Bakit kaya? They prophesied in the camp. Alam niyo po, ang sabi po sa Targum Yonatan, ang sabi sa Oral Torah, Baruch Hashem, ito raw pong si Eldad, saka si Eldad, saka si Medad, ito raw po ay may ginintuang kababaang loob. Meron po silang kakaibang uri ng humility na ang feeling nila hindi sila karapat-dapat bumilang dun sa 70 mga 70 elders na yon. They are filled with the spirit of unworthiness. They feel they do not deserve to be acknowledged among the great known elders of Israel. Unahin po natin yun. Kaya nag-decide sila na dumuon na lang sa kanilang mga tolda at doon maging mababa ang kanilang loob. Hindi na nila kailangan
mag-expose ng kanilang sarili. Hindi na nila kinakailangan ma-recognize pa ng buong bayang Israel na kasama doon sa pinagpipitagang 70 mga elders. No, their hearts were filled with such spirit of unmatched humility. Kaya nangyari po, hindi man sila nakita ng buong Bnei Israel, samantalang yung 68 nando doon, nakikita nila at tunay na magkakaroon ng parangal, magkakaroon ng mataas na parangal sa bayang Israel. Pero ito pong dalawa ay nagpasyang hindi sumama. Hindi man po sila nakita ng bayang Israel, nakita po sila ni Hashem. At doon nalugod si Hashem sa kanilang kababaang loob. At dahil doon, ang sabi rito, verse 27, a young man ran and told Moshe. Ito pong young man, ito po si Yehoshua. Ito po si Yehoshua, tumakbo siya at sinabi niya kay Moshe Rabbeinu, ang sabi niya, Eldad and Medad are prophesying in the camp. Abay, tumakbo siya kay Moshe, sabi, Moshe, meron dalawa doon. Si Eldad, saka si Medad, ando doon sa kanilang mga tolda. Sila ay nagpa-prophesy. Pigilan mo, ipakulong mo, Moshe Rabbeinu. Hala, ang tanong ko, ano nangyari? Bakit pinapipigil ni Yoshua? Ang sabi po ng mga sages, their blessed memory, ang sinasabi raw po nila Eldad sa si Medad is about the death of Moshe Rabbeinu at saka yung pagpalit ni Yoshua. At ang kanilang prophecy is such a beautiful prophecy. You know what it is? It is about the last days. It is about the war of Gog and Magog, na kung saan ay darating sa mga final days. And these two, because of their genuine and unmatched spirit of humility, God was so pleased and was so blessed with these two men. At sa kanila ibinigay yung words of prophecy. At hindi po sila nag-prophesy ng sandali lang. Ang sabi po rito, nagpatuloy silang mag-prophesy. Kaya sinong sabihin ni Yoshua kay Moshe Rabbeinu, ang sabi ni Moshe Rabbeinu, ang sabi, why? Bakit? Yoshua the son of Nun, who from his youth up has been Moshe's assistant, answered, my Lord, Moshe, stop them. But Moshe replied, are you so zealous to protect me? I wish all of Adonai's people were prophets. I wish Adonai would put His Spirit on all of them. Ito po ay isang prophecy na kung saan ay sinabi ni Eldad, sinabi ni Medad, kung ano ang mangyayari sa mga last days. Alam niyo ba? Yan, pinrophesy ni Eldad at saka ni Medad ang siyang nangyayari sa panahon po natin ngayon. Ito po yung kinatigan ng isang propeta na ang pangalan ay si Joel. Joel, chapter 2. Listen very carefully. Everyone listen. Chapter 2, verses 12 and 13, 15 and 18. And I quote, yet even now, says Adonai, turn to me with all your heart and fasting, weeping and lamenting. Tear your heart, not your garments. Turn to Adonai your God, for He is merciful and compassionate, slow to anger, rich in grace, and willing to change His mind about disaster. Blow the shofar in Zion, proclaim a holy fast, call for a solemn assembly. Gather the people and consecrate the congregation. Assemble the leaders, gather the children, even the infants sucking at the breast. Makita mo po, nagpatawag ng lahat ng bayang Israel, pati raw po yung mga bata,
pati yung mga pasusuhin sa kanilang ina ay kailangan dumalo. Mga bata, matatanda, lalaki, babae, kahit daw po mga saserdote, let the Kohanim who serve Adonai stand weeping between the vestibule and the altar. Ano po itong sinasabi rito? Hashem is calling His people to genuine teshuva, genuine repentance. Na ito raw po yung time na magsisi ng lahat ng mga hindi kaaya-aya kay Hashem. Mamuhi doon sa kasalanan and make our lives right before God. Alam niyo kung bakit? Sapagkat dito sa chapter 3, ito na ang sagot. The prophet Joel or Yoel, chapter 3, verses 1 to 4. After this, I will pour out my spirit on all humanity. I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. And your young men will see visions. Darating daw po ang panahon, ang pagbibigay ng propesiya ay gagawin ng lahat ng maraming mga tao sa mga panahong yun. Alam nyo ngayon, mga minamahal ko, kay Hashem, ang dami na po na pinagkakalooban ni Hashem ng gift of the words of prophecy. Many things are happening. Mga bagay na kung saan na hindi pa nangyayari noon. Right now, hindi natin alam na andito na pala tayo sa final stage of the Gog and Magog war. Sino po ang nakakaalam nito kundi ang Espiritu ng Diyos? At kanino niya pinagkakaloob at pinagkakatiwala? Doon po sa mga gaya ni Eldad at saka ni Medad na mayroong kakaibang uri ng kababaang puso na kung saan walang anumang agenda sa kanila na makilala, makatanggap ng palakpak. Hindi po mahalaga sa kanila. Nandoon sila sa kababaang loob and they feel the sense of unworthiness. They just love the Lord and they want to be well-pleasing before God in total humility of heart, like a servant heart. At ito po ang nangyari mga aking mga kapatid. Even now, the message for today is be like Eldad and Medad. In these last days, God will raise up spiritual Eldad and spiritual Medad to prophesy among the nations of the world, to speak the beautiful words of prophecy, the oracles of God. What's going to happen? What are the instructions of the Almighty God? At kung ikaw po ay tunay na nagmamahal sa Diyos, humble yourself in the sight of Hashem and He will exalt you in due time. Kapag ang tao ay nagmamataas, ang sabi ng Panginoon, He will put down the proud, but He will exalt the humble. Oh, my dear friends, I pray that the God of Abraham, Yitzchak, and Jacob will surely help us all to be well-pleasing before Him. Like Moshe Rabbeinu, the meekest man in the whole world, the meekest man in all of Scripture. Like Aharon Kohen Agadol, na kung saan ay napakabuting tao sa harapan ng Diyos. Kaya siya tinawag the man of peace. Why? Dahil wala siyang envy, wala siyang jealousy sa kanyang batang kapatid. Kahit hindi siya ang ginawang Goel, hindi siya ang tagapagligtas sa bayang Israel, still natuwa siya sa ginagamit ni Hashem ang kanyang mas batang kapatid. How about you, my dear friends? I pray that you are going to be blessed. Stay low. Stay humble. Have that spirit of unmatched humility before God. And you can be sure God will exalt you in due time. Shabbat Shalom. Lihitrot. Vekulto.